Hanggang straight kami. Patawaran kami. Kabayan balang spirito magagay sabon. Salamat sa pangalan ni Lord Jesus Christ, dampo kami niya. Amen. Ang pinapatungkulan ay ang born again. Na dati, bago maging born again, isang makasalanan. Right. Walang isang tao na hindi makasalanan. Kaya walang tao pwede magmalaki na siya'y matuloy. Right. Right. At dahil sa kasalanan na yun, at kasamaan na ating kinabubuhayan dati, yun ang dahilan kung bakit itinuring ang taong isang patay. Buhay, patay, bangkiras duro. Buhay, patay. Buhay sa katawan, kaluluwa niya, patay naman. Right. Sabi dahil ang espiritu ng kalawakan, espiritu ng Satanas yun, Right. na pumikilos sa mga taong hindi masunurin sa Diyos. Sa mga tuwid, ang sino mang hindi masunurin sa Diyos, si Satanas ang magkukontrol sa kanya. Ang katawan ni Satanas nandoon sa impyerno, sa pinakamalalim na hukay. Kung paano na mga anghel nagkasala doon sa langit, ay pinaalis doon sa kanilang talagang pinagatahanan, inuhulog sa pinakalalim na hukay, pinadinahan at iniraan sa araw ng paghukom. Sa ngayon, ang katawan ng mga anghel nandoon sa pinakailalim na hukay. Sa espiritu nila ang sagot na sa ibabaw ng lupa. Nag-influensya sa mga taong hindi masunurin sa Diyos. Yun ang dahilan na bakit sinasabi ng Panginoon, kailangan may panganak kayong muli. Amen. Sa unang kapanganakan, makasalanan. Right. Panglupa yun. Pero kailangan ang tao may panganak sa muli, panglangit yun. Amen. Anak na yun ng Diyos. Ang hindi may panganak sa muli, sigurado ko, dahil sa Biblia sinasabi, sa impyerno ang tungo niya kapag siya ay mamamatay. Ang impyerno hindi guni-guni. Right. Ang impyerno hindi kaisipan. Ang impyerno ay isang lugar ng pagdudusa. Amen. Sinabi ng mayaman, ang mga bahay ipadala mo doon sa Lazaro sa bahay ng aking tatay, may 5 pa akong buhay doon na sila ay mawarningan na hindi sila makarating sa lugar ng pagdurusa. So, impyerno lugar, hindi kaisipan. Sa impyernong bahay nito. Mali yung pag sabi mo impyerno ang bahay nila, ibig sabihin na nakatira, puro demonyo. Ang impyerno lugar ng presuhan. Nagbilanggo ang mga espiritu doon. Kaya nga sabi ang Panginoon Jesus, sumangkan sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ang mabuting balita ng kaharian upang maging saksi sa lahat bago dumating ang katapusan. Ang sinasabi ng mabuting balita, ang saksi, hindi yung pagmali ang pagkapandinig, yung pangaral ang mabuting balita para maging saksi ang lahat. Kalambas niyan, maging saksi ng Jehovah ang lahat. Ang isasaksi, yung mabuting balita. Amen. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kailangan may mapakinggan siya. Right. Mabuting balita. Hindi ko anong doktrina ng reliyon at simbahan. Ang mabuting balita ng kaharian. Amen.
Upang isaksi sa lahat, ang sumampalataya dapat magpabautismo. Hindi hanggang panampalataya lang. Magpabautismo, ang sumampalataya at pabautismoan ay maliligtas. Pero ingat naman, anong klaseng bautismo ang gagawin ang tatanggapin? Bautismo sa Father, Son, Holy Ghost? Yun ay bautismo ng mga pagano na tatlo ang Diyos. Na para sa kanila, ibang Ama, ibang Anak, ibang Espiritu Santo. Sabi ng Panginoon Diyos, sabi ng Biblia, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, itong tatlo ay iisa. Hindi tatlo. Mali yung sa Diyos, tatlo ang persona, wala kang mababasa dyan. Kaso ang demonyo malaya sa pamamagitan ng mali na interpretasyon ng tao. Kaya nga sabi ni San Pedro sa araw ng Pentecostes, magsipagsisi kayo. Pero nagsisisi kailangan magpabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Dahil ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ay ang pangalang Panginoong Jesus Cristo. Ang bautismoan diyan mapapatawad. Eh paano hindi nabautismo sa pangalan ni Jesus? Namatay siya na hindi tinatawad. Mabait. Pero hindi napatawad. Ang kabaitan niya ay hindi napakinabangan sa impyerno at niya. At sinasabi nga, na matatanggap niyo ang pangako na banal na Espiritu. Sa mga tuwid, ang banal na Espiritu ay pangako sa mga manampalatayanin. Kaya ang manampalatayanin, kailangan magpabautismo siya sa pangalan ng Jesus. Ang bautismo sa tubig ay ang pagdala sa isang tao tungo sa fellowship. Amen. Sa bawat isa. Right. So, ang bautismo, pang fellowship lang yun. Pero ang banal na Espiritu, iba yun. Amen. Bautismo yun para sa katawan ni Kristo. Amen. At ang nabautismoan, kailangan siyang magpatuloy na matibay sa aral ng mga apostol. Apostolic doctrine. At sa panalangin at pagputol-putol ng mga tinapay. Ito, para sa iglesia. Si Juan, si Lucas may isinulat. Lucas 16, versikulo 16. Okay. Ang kasubuan kagang mga manarag na tugtog kay Juan. Putob sa tungtiyon, ginawali ang maayong balita sa ginarian sa Diyos. Kagangtag sa katao, nagasulod si palugos sa sini. Ang kautosan Amen. at ang mga propeta hanggang kay Juan. Kautosan, nag-uusapan. What ang sinasabi kasunod? Mula noon ay pinangaral ang mabuting balita ng kaharian. Ano ito? Hindi ito kautusan. Biyaya nito. Ito'y biyaya sa ilalim ng bagong tipan. Kaya sa bagong tipan, panibagong bayan yan. Iglesia yun. At ang iglesia, binilagyan ng Diyos, una-una apostoles, pangalawa propeta, pangatlo evangelista, pang-apat pastor, pang-lima guro. Ano ito? Mga kaloob. Mga ginaya yan ni Satanas. Mga kaloob. Ngunit, wala silang Espiritu Santo. Kaya anong sa kanila? Opisina na lang. Na hindi kaloob. Iba yun ang may Holy Ghost. Amen. Kaloob yun. Amen. Kaya, anong sinabi ng Panginoon tungkol sa mga manampalataya? Sundalo! Sabi ni Pablo, mga kawal tayo ni Kristo. Kaya man makagamitan tayo na dapat isusunod. Hallelujah. Yun ay kaganda ng pakikipaglaban. Lahat tayo nakikipaglaban. Tulad nito, question and answer, brother. Hanapin mo, disagree the word. Reconciliation.
No. When Joshua entered the land of Canaan, he said, Nutusan sila ng Panginoon eh. Josue, Caleb, pagpasok nila doon sa lupa ng pangakong lupa Kanaan, "Don't you let one of them live." sino may utos? Ang sagot, Diyos. Huwag niyong hayaan na may isang mabuhay. Amen. Mabuhay. Ano ba? If it's a cute little baby, little Kahit dili pa yun. Kahit ano, walang patawad. Sige. or Amorite, kill it. Patayin niyo. You remember, he'll grow up to be an Amalekite. Alalahan ninyo, pagtubo niyan, kalaban niya, malakita yan. He'll pollute the camp. Oo, kanyang sisirain ang kampo, ang meaning, ang Jerusalem. Kanyang dumihan ang Jerusalem na siyang kampamento ng Diyos. And when those little things come back like that, At ang mga bagay, siyang maliliit na bagay nang sila ay bumalik. Sila bumalik. Sila si Josue at Caleb. Bumalik sa Palestina. Sige, 12 sila. disagreeing with the word of God. Ang iba naman, hindi na sumamparat, hindi na tumanggap, disagree. At sa mga bagay, may mga bagay sila na hindi pinaniwalaan, disagree. Sige. Get rid of that thing. Umalis kayo dyan, alisin nyo ang inyong sarili dyan, umalas kayo dyan. Okay? I don't care what denomination it Wala belongs to. akong pakialam kung anong klaseng denominasyon yan. Say they're good. I Sabihin nyo, mabuti sila. don't care how good the Wala akong people are. pakialam kung gaano sila mabuti. If they are contrary to the FDR! At kung sila ay kumontra, contrary to what? that word, Sa salitang iyon, get the thing out of you. tanggalin mo yun sa sarili mo. It's a growing little Amalekite. Kalaban yan. Looks cute, looks innocent. Okay. It's like it's alright. Okay. But don't you have anything to do with Wala kang magagawa diyan. Nasabihin, babae sila, cute sila, may inosente sila, pero sinabi, stay away from it. lumayo ka sa diyan. Last paragraph. Split it down. Well, Brother Branham, I go down here. Sabihin nila, brother, nga nandito ko Kasi pupunta ko sa church mo. Okay. You just remember any Amalekite, anything that denies the word. Stay away from it. Lahat ng bagay na denying, nagkakaila, na-reject ang word of God. Sabi niya, umalis kayo din. Amen. Sino masunurin siya sa Diyos? Hindi masunurin, sino naman ang makukontrol sa kanya? Ang Espiritu ng kalawakan. Sino? Next number? Okay na bro. Sa Christ is the mystery. Thus we are in the last days, Dahil tayo ito sa huling mga araw, where the Bible exalted or exhorted to us to, na ang Biblia ay nag-exhort sa atin, much more as we see that they approaching. at lalo na nalalaman natin, nakita mo, na mas malapit na ang pagdating ng Panginoon. Okay. To love one another. Ano? Mag-ibigan sa isa't isa. Amen. With Christian love. Na pamamagitan ng pag-ibig ng Kristiyano. Right. And divine love. Ang mga Diyos na pag-ibig. To assemble ourselves together. Dahilan, mag-assemble, magsama-sama tayo. Ang ating sarili, isama natin sa pag-assemble. See? Together in heavenly places in Christ Jesus. Tingog, lahat sa makalangit na dako kay Kristo Jesus.
Ano ba? Fellowship! Okay. Sige. And love one another. Maniligan sa isa't isa. This will all men know you are my At malalaman ng disciples. tao na kayo'y aking mga alagad. When you have love Kung one kayo for another. maniligan sa isa't isa. That's right. Tama Stay yun. right together. Stay what? Stay right together. Manatili kayong tama sa isa't isa. Amen. Na, tapos? Ah. If the brother you think is a little wrong, Kung ang kapatid na lalaki sa palagay mo naman, konti lang kanyang mali, or the sister, o kaya ang sister, konti lang naman ang mali, you say, sabihin Lord, mo, don't let me never have the root of bitterness. huwag mo hayaan na mapugat ang kapaitan. Saan? Sa puso. Amen. Pag may kapaitan ka na, lahat na lang mali ka. Dahil yung may kapaitan, yun ang palaging tama. Right. See? Because it will affect him, Ito'y magkakaapekto sa kanya. and it will take the Christ right out of my life. Kita mo, pati si Kristo aalis kanyang buhay dahil sa po. That poison, acids of malice, Ano ito? Lason. Poison. Ano ang poison lason? Malisya. and jealousy and hatred. Dali lang. What is jealousy? Inggit. Galit. That will just take the Holy Spirit right away from you. Mawawala. Aalis ang Holy Spirit sa taong ganyan. Right. It will run him from the tabernacle here. Kahit sa iglesia ay aalis na. It will kill the Spirit of God At papatayin niya ang Espiritu ng Diyos or drive it away o from kaya here. ito'y pinapalabas niya palayo. Itinataboy niya palabas ang Holy Ghost. Hurt your pastor. At masasaktan ang inyong pastor. He'll do everything. At mahimo niyang niyo, Everything. gagawin niya lahat ng bago. Don't you do that. Huwag mong gawin yan. Why not? Kita mo, pag mayroong mali siya sa inyo, huwag niyo gawin yan. Amen. Pag may galit, huwag niyo gawin yan. Right. Mainggitan. Magaling ang brother mo, sister, kumalagkas kay sa iyo, maingit ka. Naglampas mo si Cain, patayin mo na siya. Right. Sabi mo, huwag gawin yan. Malapit ka sa Lord, babalik. Gawin mo na lang Yes. Hallelujah. ang magagawa mo. Na ipinapagawa ni Lord sa inyo. Right. Brother ka. Nagkapit. Isa ni Kamandol. Ang baladang, ang driver sa bus, magkulit ka na sa siya. Ang may wala, matandar na. Number, ang mes kumaan na ito, iba ko na ito, yung call ko na ito. Amo na yung ano, amongst a lot of people. Sige. Amongst a lot of people, Maraming mga tao ayon sa kanila. we find where emotions Kita mo, masuntungan mong emosyon. Pag sabi ng emosyon, damdamin yun. Right. and so forth, At iba pa, there become tattlings and backbiting. pagkatapos, anong susunod? Tatlings. Saan tatlings ba dyan isulat nila sa babaw? Magreklamo. Magreklamo na, mag-complain. Mag-backbiting, alam niyo backbiting? Magkagata na sa isa't isa. Kagating niya si Brad, kagating niya si Brad, kagating si Sister, ganyan labas. Marami siyang reklamo. Sige. And all kind of ungodly things. Sa lahat ng mga bagay na hindi maka-Diyos. Brother, that is sulfuric acid in the church. Ano yun?
lason, matapang na asid Amen. sa iglesia. Kung magkagatan sa isa't isa at magreklamo dito, reklamo doon. Sige. It is demon power. Ano yun? Kapangyarihan ng demonyo. Magkagatan, magreklamo sa iglesia. Ano yun? Kapangyarihan ng demonyo. Right. Sige. Spirit of men and women. Espiritu ng tao, espiritu ng lalaki at babae, Yes. espiritu ng kapatid. See? Get along one another and try to push off. Okay, meron na silang itutulak. Sige. Say this is not right. Sabi niya, mali yun, mali ito. That's not right. Ito sabihin, oy, yan din, mali. Puro lahat mali na dito. If you Bakit? Puro mali ang nakita. Kasi sa ilalim niya siya, nagkapangyarihan ng demonyo. Right. Wala na siya nakikita mabuti. Pero kung iyong usisahin, see, if you'll chase it down, ano just down, hanapin mo, sisahin mo. Masisahin mo yan. Hanapin mo yan. Pasimula kung kayo saan nagsimula yan. See, 9 times out of 10, dali lang. May 10 sa reklamo. Mali yan, mali ito. Pero sa 10 ngayon, ano ang siyam na? Saan tumutukoy o saan tumama yung siyam na yan? it's the very same person, it's the very person making the stir. Yung nagsalita ng 10, siyam pa lang, kanya na mali. Ang ginagawa niya, nagpapaikot siya. Pinapaikot niya eh. Right. Kaya yung maraming ramo, mali yan, mali ito. Yung pala yan. Right. Kapangyarihan ng demonyo. Sila lang tama. Kaya puro mali. Simbahan mo, puro mali. Sila tama. That's not right. Ito hindi tama. God hates discord among brethren. Ano ang discord, brother? Sa babaw? No, hindi sulat. Kasi kagamo. Mapag-ilinawan. Ang ayaw ng Diyos ang mga kagamo ay makuha ang mga kaguluhan sa iglesia. Amen. Ayaw niya yung mga igitan, ayaw niya. Right. Sige. Be reverent, be holy. Oh, reverend, holy. Sige. Love God, stand by Him. And as long as you know your life, habang alam mo kung saan, anong panindigan sa iyong buhay, ang iyong buhay, is living up with the Bible, at ito'y nakalinya sa Biblia, with purity of heart, o purity, dali sa iyong puso, purity of thought, dali sa iyong kaisipan, hindi No. malisusan, hindi malisuso, love towards your brother, o sa iyo, para sa iyong brother o kapatid. trying your best to upbuild the kingdom of God. Subukan mo, pagsikapan mo na maitatag mo ang kaharian ng Diyos. Hindi mo sisirain Right. ang kaharian ng Diyos. Bagos tumulong ka, dahil may Holy Spirit ba naman tayo? Right. Kaya ang kaharian ng Diyos ang ating itatatag. Amen. Hindi ang ating sarili. Amen. Hindi ang simbahan Right. ang kaharian ng Diyos. Next, brother. Next to bro. Ito naman. Tama din. Yan lang. Tapos dahil yung nagkaroon. Ako na lang. Bisa. Bisa. Hindi na lang siguro niya. Sige. 20. Adult siya nun. Bisa yan. Telepon. Each one of these churches, he left Ang someone, bawat isa na iglesia, who was in order. nilagay niya ang isa na malagay sa order.
A man that was trustworthy. Ang tao na mapagkatiwalaan. A Marami man, ngayon eh. Gusto mo pastor, hindi ka mapagkatiwalaan. Tapos, a man that was known as a pastor, oh, shepherd. Tungkol pa ito sa pastor. Anong tawag sa pastor? Tagapangalaga. Shepherd. Right. Then after this church, Tapos ng mga iglesia nito, other little churches oh, come out mayroong of it. mga maliliit na iglesia na naitatag. Young men and old men raised up. Mga bata lalaki, mga matatandang lalaki na ginamit o kaya raised up, tumubo, hindi tumubo. Sumali siya sa paglilingkod. And become churches At ngayon, naging mga iglesia na ngayon. out of that. Oh, masabi. Yung mga young people, yung matatanda na nangaral, nagkakaroon ng iglesia sa pamagitan nila. The man that was over the first church, Oh, ang tao na siyang una. Siyang tao yun na siyang una. Right. was called the bishop. Tao. Amen. Uri. Wala ba? Ano sa palagay niyo? Nagsasalita si Branham sa mamamagitan ng espiritu ng demonyo na nabanggit siya nagturo ng mali? Hindi ba yun ay revelation ng God sa kanya? Amen. And Anong tawag sa unang tao na nagtagamit ng Lord ng Panginoon para matatag ang iglesia? Obispo. Right. Okay. and then his went out from him his children, O, ang mga lumabas sa kanya, anong tawag? Mga anak! Ang mga anak kasi kung minsan, ang Panginoon Iso, ang mayaman na tatay ay may dalawang anak, isa ay buga, probigaling, siya naman good ship. May mga anak talagang probigal. Anong tawag yan sa mga na musbong na mga iglesia? Na ang unang pinanggaligan yun sa unang tao, mga anak yan. Wala naman ako sa Diyos. Lahat yan, mga anak. was called shepherds or pastor. Tawag yan. Shepherd siya. Tagapangalaga. Pastor siya. And then each group of little churches, Yung mga bawat maliliit na mga iglesia, all would come back to at this sila'y bishop. babalik sa kanilang obispo. Amen. Saan ka babalik? Right. Sa obispo mo. Biblical ito. Magsasabi ka rin ba? Pag hindi kayo magmatinumano, di demonyo ang magkukulkul sa iyo. Dapat maging masunurin ka. Kaya nga, hindi ko naman sinabi ako yung bispo, tawag niya akong bispo. Hindi. Kaya nga tawag sa akin, tigug lang eh. Hilde. Bagay naman si dad ko. 72 lang. Right. Hindi ko sinabi yung bispo ko. Pero basta, sasabi niya mensahe, ang unang pinanggalingan niyan, ang tao niyan, ay obispo. Amen. Hallelujah. Maingat bang sumampalataya sa mensahe? Sino? Lord, really, Ah. like in the time of Irenaeus, Oh, sa tulad sa panahon ni Irenaeus, he carried on same thing. Ginawa niya rin ito, si Martin carried on Martin, the same ganun thing. din. Polycarp, Si Policarpio, dali lang. Pati si Policarp ay na-mention nila. Pito ang mensayro. Sasabihin nila, para ito sa pito na mensayro, sa pitong iglesia. Si Policarp, hindi kasali din. Bakit nabanggit pangalan niya? Dahil isa rin siya sa nagtatag ng iglesia. Right. Obispo din siya.
Si Pablo, obispo din. Right. Mahirap ba paniwalaan ang mensahe? Hallelujah. Praise the Lord. Okay, mayroon po. Tama niyo. A, B, C, D. Sabi ko. Sabi ko. Nakikinig ba kayo? Sa likod, nakikinig kayo? Huwag kayong mag-usapan, baka mamaya sinira ng demonyo ang inyong pandinig. The spirit of this world Ang espiritu ng sanlibutan ito, sino ang espiritu ng sanlibutan? Siyempre ang demonyo. Ayun ang binasa kanina sa Efeso 2, verse 12. Sino? hates the spirit of God. Dahil siya sa espiritu ng Diyos. Natural! Demonyo siya eh. Galit siya sa espiritu ng Diyos. Sino? Because it can't overcome the spirit of the Lord. Dahil hindi niya matalo, mapagtagumpayan ng espiritu ng Diyos, It tries to destroy at kanyang pagsisikapan the vessel na ang vessel ang ginagamit in whom the spirit of the truth kung dwells. saan ang espiritu ng Diyos nakatira. The spirit of truth. Huwag nyo gawin yan. Hindi nyo ba alam, templo kayo ng Diyos? Amen. Ang espiritu ng Diyos nakatira sa inyo. Right. Huwag niyo yan sirain, sisirain kayo. Ang sinong sumisira sa templo ito, sisirain ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng demonyo, pagsisikapan niya yan. Ayon sa mensahe, pagsisikapan niya na sirain yung tao na may Espiritu Santo na nangangaral ng katotohanan. Kaya, warning sa inyo. Huwag niyo pagsikapan na sirain si Baros. O si Brother Loreto. O si Brother Myro. At iba pang mga ginagamit ng Diyos na may Holy Ghost. Praise God. Hallelujah. Don't destroy them. Amen. Praise God. Tama na yung sabihin nyo, brother, di ba kailangan na tawagin sila sa kanilang opisinang pastor? Hindi naman sila engineer? Ano sila, principal? Ma, principal? Tayo lahat magkakapatid. Amen. Iba-iba lang ang gawain. Right. At huwag tayong tawagin sa ating gawain sa office, sa ating pangalan, o kaya sabihin mo, Elder, tigulang ka. O, hindi ka masabi. O kaya, brother, Milo. Hindi naman nakakawala ng espiritu yan. Right. Ang pagtawag sa opisina, hindi pag-espiritu. May nagtatawa pero walang espiritu. Right. Kaya ang gusto ng God, mag-ibigan tayong lahat. Amen. Sa Kristiyano panilig, maganahin na panilig. Sigari? And first of all, Paul was absolutely true to the word. Si Pablo, totoong tapat sa salita. He never deviated from it no matter what the Ano cost. din? Kaya sa'yo kay Kabaw. Ano din? Maglain Ha? deviate. May ganun mo sulat mo? Wala. Wala po sa... Debility. Sige, mamaya niya rin. Sige, ganito. From it, no matter... Okay, Galatians 1:8-9. Though we or an angel from Kaya heaven siya, preach grasya unocho, kahit kami bawang alihil, any other gospel nag-preach na pang ibang uri ng gospel, that which we have preached unto you, let na him be amin accursed. na ipinangaral sa inyo, Let him be accursed. siya pagkasumpahin.
As we said before, Pagkagayos namin noon, so say I now again, ngayon sabihin naman namin ulit, if any man preach kahit sinong tao ang mangaral any other gospel ng unto ibang you uri niyang mabuting balita na hindi than that ye have received, kaysa ay iba kaysa inyong tinanggap, that will be accursed. siya ay pakasumpahin. Right. Galatians 2:11-14. Oh, Basa ko ba? hindi, tapos na. Okay. Mas diretso. Diretso ba? Tapos na. Okay. Next naman. Sa likod ang basihan mo. Sa likod. Kanong likod. What a hope it gives. Ang kasunod sa likod. What a hope it gives us that God has not left us without a true witness. Dali lang. Siya yung pag-asa natin na iniwanan tayo ng Diyos ng isang saksi. Iniwanan niya sa atin, ibinigay niya sa atin ang saksi. May isang saksi siya na ibinigay sa atin. Sino? In the days of confusion that we live in Sa today, panahon sa mga araw ng confusion, sa mga panahon natin, yet we are certainly a privileged people. ano tayo? Privileged people tayo. Bakit? May insidor na iniwan ng Diyos sa atin. Amen. Sige. If we'll just look to the true witness Titingin lang we have. tayo sa tunay na saksi, The Word. ang salita. Because that's God's full revelation. Dahil ito of Jesus Christ. ay buong revelation ni Kristo. Right. Full revelation. Ang salita. Tingnan mo. Sino yun? Ay, Kapitong Mensahero. Dala niya, salita. Anong salita? The full revelation of Jesus Christ. Buong kapayagan ng salita ng Diyos. See? Nothing can be added or taken from Hindi it. pwede, wala tayong idadagdag doon. Wala din tayong ibabawas doon. See? Because it is the revelation Dahil yun ay kapahayagan of Jesus Christ. ni Kristo Jesus. Kaya hindi natin pwedeng bawasan yan, hindi natin pwedeng dagdagan yan. Ang revelation na yun, na ibinigay niya, pinahayag niya sa totoong saksi. Right. Sige, Okay na po. yes naman. Sa likod. Number 10. Eve had the Word. Si Eva ay may salita. Satan is against the Word. Sino? Si Satanas. Laban sa salita. Amen. Si Eva may salita, pero bakit nahulog siya? Nadaya siya. Sagot, hindi yan pinanindigan ang salita ng Diyos. Si Satanas, ayaw na, galing siya doon sa salita ng Diyos. Sige. Look, almost 99 and 99 hundredths of it, Dahil lang. Satan Sige. admitted was right. Okay. Ano ang tinatanggap ni Satanas, ang kanyang tinatanggap? 99.99. Right. Ano na lang kanilang natira? 1%. Walang 1%. 1% ba? 0.0. O 0.0. 1. Maliit lang masyado. Sige. So close, the Bible said, Masyadong magkadikit ayon sa Biblia. in the last days Sa uling mga araw, would deceive the very elected ay kanyang dadayain ang pinaka-pinili. if it was Kung possible. maaari. Kung maaari. Ang word na ginamit, kung maaari. Sige. See how it comes in, how it's always been. Kita niyo kung paano ito pumasok at paano ito nangyayari. See? The same way, united of unbelief, Ayan pa rin.
ang united, pagsama-sama, pagkakaisa ng pagka-hindi manampalataya. See? In all the full Word of God, Alam niya, ang buong salita ng Diyos. that's what brought them, Ito, is uniting. sino ang nakakaalam na alam niya ang buong salita ng Diyos? Itong si Riba. Alam din yan ng demonyo. Ngunit ang ginawa ng demonyo, nagdala siya ng kamatayan. Amen. Uniting unbelief with the Word. O ano yun? Pag-isa, pagsama, ng pagkadigma ng palataya sa salita. Ano ito? Ang salita, dagdagan niya ng mga mga tao na interpretasyon na unbelief. Ito salita ng Diyos, ito ayaw niya. Ito salita ng Diyos, ito ayaw niya. Sige. Just a little bitty part. Kita mo, pinakabalik lang na bahagi. Right. Hindi kailangan magtatlo, 4, 5, 10 na ibang aral. Right. Konti manipis lang. Kapag hindi tama, kamatayan Amen. ang hatid. Amen. Hindi kailangan maglima. Malayo ganyan yung sinabi ng Baptist sa mga anang protestante, sa mga Baptist, kunti diferensya. Yun ay sinabi ng Baptist sa mga Pentecostal, kunti diferensya. Ganon din na sinabi ng end time sa mga Pentecostal o Pentecostal sa mga end time, kunti diferensya. Pero ayon dito, 0.01%. Right. Manipis lang. Pag hindi, kamatayan. Amen. Amen. Kapag hindi ka maniwala nito, hindi ka susunod. Right. Pag hindi ka susunod, ang espiritu ng kalawakan na magkukontrol. Amen. Lagot patay muli. Right. Sige. 101%. O 101%, hindi pwede. It must be 100%. Kailangan 100%. Amen. Walang sobra, walang bawas. Right. Pag ano sinabi, yun lang sinabi. Amen. Huwag sa magdagdag, huwag sa magbawas. Right. Bakit? Revelation yun eh. Amen. Sige. Full, the token. Full obedience. Talking. Full obedience. Buong pagsunod. May buong pagsunod, hindi partial. Right. Hindi bahagi ng pagsunod. Buong pagsunod. Sa ano? Sige. To the full Word of God. Sa buong salita ng Diyos. Buong salita ng Diyos. Buong pagsunod mo. Ay, kung hindi. Diyan siya. Entitles us to the token. Para maging dapat tayo sa banal na Espiritu. Right. Bautismo ng Espiritu Santo. Token. Tatak, Holy Ghost. Sa pamamagitan ng Holy Ghost baptism. Sige. No other way is Wala na there. ibang paraan, ano? No other way is there that you could ever be entitled to the Wala na token. ibang paraan para makatanggap ka ng token na silang Holy Ghost baptism. Until you fully Until you fully hanggang buo obey the Word. obey the word. Amen. Kailangan ang masunurin sa buong salita ng Diyos para makatanggap tayo ng Holy Ghost. Right. Kung mabait lang, sinabi ni Brother Branham, Foolish Virgin, mabait. Kung sabihin, hindi magkasalimutan ang Foolish Virgin, hindi magkasalimutan. Pero foolish sila, wala silang Holy Ghost. Sinabi namin siya hindi mo maituro sa iyong daliri na sila ganito, sila ganon, sila ganito. Sabi ni Brother Branham, mas mabait pa yun sila kaysa akin. Right. We are good as you. Sabi niya ganun sa akin. See,
Not what somebody has put Hindi kung in it, ano ang mga sinabi ng iba. Ano daw? added to it. Kung anong dinagdag ng iba doon, huwag mo yun tanggapin. Stay away from it. Huwag mo hayaan na ang iyong kaisipan, panampalataya mo madungisan. Right. Praise God. Kung ano man sinabi ng iba tungkol sa kanyang paliwanag, sa hiling nila wala sa lisay, kontra sa lisay, stay away. Right. Hindi ka ma-stay sa kanila. Stay away from that belief. Right. See, But what God said about hindi ko ano ang sinabi ng Panginoon Diyos. Hindi ko ano sinabi ng mga tao yan. Sarili nila interpretation. Ganyan ginawa ni Satanas kay iba. Na nagdala ng kamatayan sa mundo. Galing? Ito pa lang. May isang tambak. Dapat pa yung shooting lang doon na. Second. anong grade na? Second. C? Oo, may. Letter C? Letter D ko. Letter B. B. B? B. You can't force sinners to take a Christian's duty. Pakinggan niyo. Word of God yan. Revelation ng God kay Brother Branham. Pakinig kayo, Pastor. Pakinig kayo, brother, sister. Amen. Pakinig kayo. Huwag niyong persahin Right. ang isang makasalanan. Right. Dati makasalanan tayo. Ano parang ganun nangyari? See? They can't do it Hindi nila magagawa. until they are born again. Maliban na mag-born again. Hintayin nyo! Nang sino na yun ay mag-born again. Right. Hindi nyo kayo persahin yun eh. Pag magaling ng Word of God, kung sa loob na siya susunod. Tatalima. Huwag nyo persahin. Ang natulang pamatagal na yan. Ang tinapang tanong, na born again na ba siya? Para sa tubig pa yan. Wala pa sa Holy Ghost. Kaya huwag kayo mag-born sa sandaw. Kita yung damit nila. Kita yung mga suot nila. Kapag siya'y wala pang Holy Ghost, huwag niyong persahin. Minsan niya tuturuan tayo. Kailangan doon. Alagaan natin. Hanggang dumating siya sa punto na maborn again siya. Kagaya natin! Praise God. Kailangan ba magpersahin tayo? Born again na tayo. Pagkarinig mo ng Word of God, tumatalima tayo! Sumusunod tayo! Dahil born again na tayo. Amen. Nagaling. Next one, number Hindi, may kulang po yun. Balikan mo. Balikan mo gusto rin yung panggaling. Okay. Balikan mo. Balikan? Oo. Ang sinners born with force. Oh, force sinners to take Christians' duty of Ayun ang gusto ko yung malaman. Huwag niyo persahin ang makasalanan na gumawa sa gawain ng Kristiyano. Kristiyano na kayo eh. Born again na kayo eh. Huwag niyong pipilitin ang hindi pag-Kristiyano na gawin ang gusto ang ginagawa niyo. Praise God. Kaya mahaba pa siya mo. Kaya naintindihan nyo. Hindi pa yan born again. Baka malay mo, binubuntis pa lang yun. Pagkatapos, pinapalo nyo na nagbubuntis. Paano yan mabuhay? Pagkagising, pagkalabas ng mundo, bata pa yan, talagang mabulit bata rin. Ano gawin mo?
Hilain mo? Hanggang tumubo? Lumaki? Tulad ng talim? Tumubo? Ang gusto mo? So bukas, sabi, ang tagaan mo tumubo, hilain mo ang daon, patay. Putol. Hintayin nyo! Si Pablo nagtanim, si Apollos nagdidilig, Diyos ang nagpapatubo! Sinuntra nyo ang Diyos. Right. Kaya sabi niyo, huwag niyo persahin. Ang sinners hindi pa nabunin na gawin ang gawain ng isang Kristiyano. Right. Kaya kayo na mga Kristiyano, alam niyo inyong gawain eh. Kailangan ba utusan kayo? Kristiyano kayo, alam mo, pag walis mo diyan, para kayo yun. Hindi na yun nautusan ka, o ang dumidito ng church, ang dumidito ng ating kapilya. Linisin mo yan. Ang kailangan doon, pakiusap, doon first. Basahin mo muli, brother. Tanong, anong gagawin doon? First or pakiusap? Basahin mo. And force Na, hindi mo Sinners. mapersa. Huwag na persahin at hindi mo mapepersa ang sinner. Ang kailangan, pray mo, tulungan mo na mag-born na din siya. Kasi ganyan din tayo, di ba? Pasalamat kayo, pasisiuso mga pastor. Sige, brother. Next Ah, about verse 8. ah. But I'll tell you that a little secret, the most powerful force in the world isn't speaking with tongues, interpreting tongues, Sa kapangyarihan sa mundo, sa daw, or being interpreting tongues, sa papaliwanag ng mga dila, or being honored by God o kaya inomor sa ng God to be a minister, dahil ministro siya, be an evangelist, o kaya evangelist siya, or to be a prophet. o kaya propeta siya, The most powerful ang weapon pinaka-most makapangyarihan na sandata that I've ever found na in my layong life natin tawag-tagpuan sa buhay is love. ay pag-ibig! Yun ang makapangyarihan mo ito! Pag-ibig! Alam nyo ba yung Pentecostal ako? Yung sabi, Panginoon, mag-aral ko. Hindi ko na parang dito na isipin. Maging pastor ako. Hindi ko na isipin. Ang nasa isip ko, palagi ko binibigyan. Hiningi kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng pag-ibig. Right. Hanggang ngayon, ang pag-ibig niya, yun ang ating batayan. Pinakamakapangyarihan sa data. Ibigin mo ang hindi umiibig sa'yo. Ibigin mo ang hindi papansin sa'yo. Ibigin mo yung kaaway. Right. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay manampalatayanin sa bawat salita. Sumusunod sa bawat salita. Ang pag-ibig ay mahaba ang pasensya. Next brother? Next man. Ha? Number 4. Ah. Now, we want you to remember that prayer is Ito pa, gusto kong malaman ito, malaman nyo. Na ang panalangin is the most mighty force is the most mighty force. Makapangyarihan na kapangyarihan. Makapangyarihan na kapangyarihan. that there is in the world. Ano yan? Prayer. Panalangin. Right. Hallelujah. Bakit? Sige, Prayer even changes the mind of God. kita mo, kada kaisipan ng Diyos ay kanyang binabago. Pero kung salita ang pinag-uusapan, hindi binabago ng Diyos ang kanyang salita. Right. Pero kung labas sa salita, binabago ng kanyang isipan. Amen. Kaya tinagdala na mamatay si Sinabiya, si Hari. Amen. Sinabi ang prophet, mamatay ka na. Sabi ba niyo, mamatay ka na? Hari. Ang hari, nagsinggitan, nagkiyabaw. Abot hanggang sa labas ng Brasil. Sa Bicol.
Sinabihan ng Diyos, ang propeta, balik. Sabihin mo sa hari, may extension pa. 14 years. Sa lit na mamatay na siya, may 14 na taon siya. Na extension. Para ihanda niya ang kanyang mga sa buhay, ang kanyang pamilya. May handa niya. So at least that, yun ang sinabi ng propeta, ang panalangin na may panampalataya ay nakapagbabago sa kaisipan ng Diyos. Mamamatay na siya. May sakit. May cancer. Mamamatay siya. Pero ang panalangin, makapagbabago sa mga itinakda. Ang kaisipan ng Diyos. Nagbabago. Hallelujah. Pag may sakit kayo, huwag tumuon ang isip mo dyan sa salita ng Diyos. Amen. Sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, bakit ka umiiyak? Ang bayan ng Israel, tinutukso ka, nilipit ka, bakit ka umiiyak? Moses, ang gawin mo, magsalita ka! Huwag ka magreklamo! Huwag ka umiyak ng iyak! Magsalita ka! Ganyan ang gawin ng mga anak na. Amen. Magsalita ka anong gusto mo. Sabi ang Panginoon, humingi ka, ibigay siyo. Magsalita ka. Huwag kang magbukbuk, huwag kang magreklamo, huwag kang niramdaman mo, palagi ka umiiyak, masakit dito, masakit doon. Huwag! Magsalita ka! Moses, why cry? Speak, Moses! Nagbabago ang isipan ng Diyos. May iba na sa kanyang salita. Hindi nagbabago niya. Siya galing? Pagana? Kita nyo, mga kapatid. Brother, mayroon pa noon. Yun. Mayroon ba dyan? See? Ha? See? O, sabi lang. Higit pa sa mga evil things. Yung sinasabi na one word alone. Sabi na, huwag mo sundin ang tao. You cannot go to heaven if you will not obey the full word of God. Sasabihin ng tao, pupunta ko sa langit. Kanya rin yun sinabi. Pero sinabi, kailangan ng full word of God. Kailangan sumunod. Kailangan sumampalataya sa bawat salita ng Diyos. Huwag niyo puntahin ang salita ng Diyos. Ang tumutukan niyan ay kagaya ng iba. Malapit na si Lord Bawa. Tumayo ang mga watas. Hallelujah. Glory. Glory to God. Hallelujah! 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 Ang Diyos buhay! Ang Diyos buhay! Kita buhay! Malagkakang buhay! Nagpalapit kay Kristo! Mga saserdoting buhay! Mga espesyal na mga saserdote! Hindi kayo basta-basta! Hallelujah. Tayong mag-aari kasama ni Kristo! Amen. Sabi ninyo, nagatulokan ang langit. Hallelujah! Tagapagmana. Hallelujah. Pero tinahanglan, mag-aantos ka. Thank you, Lord. Hindi pwedeng manulungit kang wala ka man dinaan. Wala ka nagantos. Mag-aantos ka. Basta na manulungit. Pero siguro na mag-aantos ka sa mapagtilaw ng mga tentasyon. Hindi ka pamayan ni Lord. Amen. Hindi kayo pagtagaan sa pagtilaw na hindi mo kaya. At hindi ka rin napabayaan sa mga tentasyon na sobra sa ibig kasama. Si Lord, naghatag limitasyon sa tao. Ang mga kapangyarihan po rin ka. Siyang bahal kapatawaran kami sa among mga sala. Yes, Lord. Lord, kumayari kami mga sala. Yes. Bago siya hindi namin nunod, patawaran kami. Kami masunulundon sa lupon. Kaysa ang una, hindi kami masunulundon. Hallelujah. Kami patay. Kag ang nagamando sa amin, influensya. Ang Diyos sang hangin, ang Diyos sang kalawakan,
Yes. Hallelujah. Pero subong, yan yung buhay mo kami. Siya yung mabugay, yan yung lubas mo kami. Siya yung mabugay, may kalori. Amen. Hallelujah. Siya yung mabugay, arad ang pinagugma. Salamat. Sa ngalan ni Lord Jesus, may kitang Father, Amen. Kaya nga may offense kita, gamay lang to. Ang aton, ang balay na sa atin.